Gusto ko po ibahagi sa lahat na sa Canada po may maraming benepisyo para sa mga mag-aaral at mga pamilya na mga may anak po dito. Narito ang ilan sa mga pangunahing benepisyo po. Unang-una po, benepisyo para sa mga mag-aaral ay financial aid and scholarship po. Okay? Sa Canada po, meron po tinatawag na Canada Student Loans and Grants. Tulong po itong financial para sa mga mag-aaral sa kolehiyo at sa university po. Kabilang po dito ang mga pautang at grant na hindi kailangang bayaran po. Okay? Scholarship and bursaries. Marami po dito sa Canada na organisasyon, paaralan at organisasyon ang nag-aalok po ng mga scholarship at bursaries batay sa grade or merit or pangangailangan po. Okay? Meron po talaga silang check po doon kung qualified po sila, no? And number 2 po is health insurance. Sa provincial healthcare po dito sa Canada, libreng pangangalagang medical po sa ilalim ng provincial health insurance plans po. Ang mga mag-aaral na permanent residente po dito sa Canada or citizen, sakop po sila ng mga serbisyong ito po. Okay? Number 3 po is public education. So parang sa Pilipinas po, di may mga public school po dyan, no? Dito po sa public school po dito, libre po ang edukasyon sa pampublikong paaralan. Ang mga mag-aaral po mula kindergarten, garden hanggang high school ay maaari mag-aral sa mga pampublikong paaralan ng walang bayad. At wala rin po sila ditong uniform. Okay, so kung ano lang po yung gusto nilang isuot, yun po yung sinusuot ng mga kabataan po. Okay? Number 4 po is post-secondary education po. Okay? Meron po tayo natawag dito RESP. Okay? Ito po is Registered Education Savings Plan. Okay? Ang mga magulang po dito ay maaari mag-impok para sa edukasyon ng kanilang mga anak na may katumbas na contribution mula po sa gobyerno sa pamamagitan po ng Canada Education Savings Grant. So grant din po yan. Let's say naghulog ka ng 2,000, okay? So 20% po nun. Okay? Sa isang taon, 20% po nun tutumbasan po ng government po yan. Kaya iba, ina-maximize nila ng 2,400 to 2,500 para meron silang 200 na grant po, no? And sa child tax benefit naman po, child tax benefit po is, ito po isang support po ng gobyerno para sa mga buwan-buwan po ito, no? Isang buwan ng pagbabayad na hindi nabubuwisan or tax na binibigay sa mga pamilya na may mga anak po na wala pang 18 years old. Okay? Ang halaga ng benepisyo po na to ay nakadepende po yan sa income po ng isang pamilya po. Okay? At bilang ng mga anak at edad ng mga anak. So kung tayo po ay low income earner, yung household natin mababang income ng husband and wife, so makakatanggap po sila ng malaki pong child tax benefit po. So yung child tax benefit pang-support na rin po sa mga pangalan ng mga bata po yun. Okay? Now, child tax disability benefit po, meron din po dito yun, no? Karagdagan tulong po yan para sa pamilya na may mga anak na may kapansanan po. Okay? Ang benepisyong ito po ay bahagi po ng CCB at nagbibigay ng karagdagang suporta para sa mga special na pangailangan ng mga bata po. Now, provincial and territorial benefits naman po. Ano naman po daw dito? Bukod po sa mga pambansang benepisyo, sakop po ng federal, ang bawat probinsya po at teritoryo po, okay, dito sa Canada, ay may mga kani-kaniyang mga programa at incentives po para sa mga pamilya at mga mag-aaral po. Halimbawa po sa let's say sa Ontario po, no? Sa Ontario, meron po sila natawag na Ontario Child Benefit at British Columbia Family Benefit. Okay? So, child care expenses deduction naman. So, paano naman daw po yun? Ang mga magulang po ay maaari mag-claim po ng tax deduction nun para lumit po yung tax na babayaran natin po sa government. Pwede na mag-claim po yun, no? Para po sa mga gastusin sa pag-aalaga ng bata, let's say din po sa home care o sa child care. So binabayad po natin, pwede natin siyang gamitin as tax deduction po. Okay? Para makabawas po sa taunang taxable income, para limit po yung income. Sa pamamagitan ng mga benepisyong ito, sinisigurado po ng gobyerno ng Canada na mabigyan ng suporta, okay, ang mga mag-aaral at pamilya upang magkaroon po sila ng mas maganda at maginhawa
at matagumpay na pamumuhay po dito sa Canada. Kaya naman po kami po ay sabi ko napakaswerte namin, nandito kami sa Canada dahil nabibigyan kami ng ganyan mga benepisyo. Kaya sinishare ko po sa inyo kasi unang-una po kung kayo po ay nangangarap magpunta ng Canada, maaari nyo rin po maranasan yung mga benepisyo na naranasan na yung maraming Pilipino na nasa Canada na talaga namang pinangarap pero pinagtrabahuhan din po at hindi kami huminto para marating namin yung pangarap namin. Dito sa Canada, like peaceful po ang pamumuhay. Nga lang, may mga tao din po namang hindi naging maganda ang kanilang karanasan. Siguro dahil hindi po yung kanilang hinahanap na way of living. And laki kami sa hirap, kaya pagpunta namin sa Canada, pagpunta ko sa Canada, sabi ko, mas madali ito kumpara sa buhay ko dati. Kaya kung kayo laki sa hirap, I think malay kayo makakapag-adjust ito. Pero kung kayo po ay nagsimula sa magandang trabaho din sa Pilipinas, tapos maganda ang buhay nyo sa Pilipinas o sa ibang bansa, syempre pagdating nyo dito, back to zero tayo. So, start from the scratch. So, baka mahirapan tayo pong mag-adjust. Okay? Pero sa mga benepisyo po meron dito sa Canada, talaga namang ang Canada po ay sinusuportahan po ang bawat residente po dito sa Canada po. Yan nga, tulad ng pag-aaral po na yun. Marami pong support ang government, marami pong scholarship dito, maraming grants po dito. Imagine nyo po yung mga bata nag-aaral from elementary hanggang high school po, libre po, wala kaming tuition fee. Ang binabala namin, bumili lang kami ng gamit nila, notebook, yung po mga yun. And then, bus, kung may bus po, may bayad, wala nang hatid namin sa school yung mga bata. And then, ang kagandahan po doon po, yung uniform nila, hindi kami bili ng uniform kasi nga, pag winter dito, naka-jacket sila, o kaya naman pag summer, short lang nila po, t-shirts, okay na po yan, as long na komportable naman po yung mga bata, no? At saka pati din sa buhok din, hindi sila required na magpagupit ng buhok, kaya nga si Harold yung anak ko, ang haba-haba ng buhok niya. So yun po yung mga maganda sa Canada dito, may freedom po talaga yung mga kabataan. At pag maliliit pa sila, more on laro sila doon sa, naglalaro lang sila sa labas, ganun po. And then by playing, natututo po sila mamuhay po dito. Kaya mga kapangarap, subukan nyo pumunta ng Canada kasi lalo sa mga bata, okay, sa mga anak po ninyo. Yan pong dahilan ba't kami nagpunta ng Canada is para sa mga anak namin kasi alam namin maganda po talaga ang mga benepisyo ng mga kabataan po dito sa Canada. Okay, maraming salamat po sa inyo mga kapangarap. Hope na gusto niyo po itong didiscuss ko sa inyo. At sana po, i-share niyo po itong video na to. At para po maraming makapanood at makapakinig po na sa Canada pala ay maganda ang pamamalakad ng gobyerno when it comes to education po dito sa Canada. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mag-iingat po lagi and God bless everyone.